Sa mga kwento ni Lola Basyang gintong aral ang mapupulot. Hindi yung nakasulat sa kasaysayan, kundi yung panahon na maaring maabot ng ating imahinasyon. Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman po tayo ulit ngayon sa Jovi Vargas TV. Ngayon po meron po tayong isang bisita. Isa siyang guro at isang manunulat. At hindi lang basta-basta guro at hindi lang basta-basta isang manunulat. Award-winning siya. Pwede ko masabi rin isa siyang international writer. Assistant professor sa Ateneo de Manila at nag-aral ng literature sa Hong Kong, no? At awardee noong 2017 para sa children's play para sa title na Batang Rizal at Iba Pang Dula. So, Jovi, Please welcome Miss Christine Belen. Thank you. Salamat Yes. po. Pag-uusapan natin yung mga ginawa mo, especially nga kaya nga nandito ka rin naman para mga katanungan tungkol sa mga tinatawag nating Lola Basyang, no? Kasi nung kabataan ko, meron ng Lola Basyang yun eh. Bata pa lang ata ako, no? So gusto ko malaman paano nagsimula ang Lola Basyang at ano ang Lola Basyang? Pareho tayo, no? Si Jovi ay kababayan ko, taga Navotas, taga Malabon, no? At matagal na talaga kaming magkaibigan, magkakilala. Si Jovi ay gabay ko sa buhay, masasabi ko yon. At marami talaga siyang naitulong sa akin para pakiramdam ko ay mabuksan yung daan sa lahat ng mga ginagawa ko ngayon. Batang Lola Basyang din ako. Natuklasan ko yung dalawang anthology ng mga kwento ni Lola Basyang sa bahay ng lolo ko sa Malabon. 1970s yun. Makapal siyang libro. Yung mga picture niya parang malakomics. Yung mga aliwan. Parang ganun yung illustration. Talagang imagination ko ay nabubuksan ng mga kwentong ito. Hanggang sa nag-college ako. Tapos after college ay nag-masteral ako sa UP Diliman. Ito ang ginawa kong thesis. No, kasi nga gusto ko talaga yung disiplina sa panitikang pambata. Kasi palagay ko, susi talaga yun eh. Kahit papano, may maitulong ka sa consciousness ng bayan mo. Lalo na yung pagbabalik sa kanila ng sariling kwento, no, yung mga kwentong lokal na meron tayo. Tapos syempre para sa akin, mahalaga din yung wika. No? Isa akong, halo-halo ako eh. Yung ethnicity ko ako ay isang, syempre taga Malabon, no, Manilenya, pero Bicolana din kasi yung tatay ko taga Bicol. Saan? Sa Bicol? Sa Bicol, sa Bakakay Albay Bakakay po. Albay. Sa Pili, taga Duman ako. Bakakay kami. Wow. Tapos yung mama ko ay Chinese din. Multilingual din ako, no? Hindi ako magaling mag-Chinese, pero isa rin yun yung nasa kamalayan ko. Pero ang lahat ng ito ay naiuwi ko, no, sa lawak din ng ano yung maaari kong ibahagi sa bayan, no, lalo na sa mga bata at kabataan. So yung Lola Basyang, nung nag-masteral ako, wala talagang mentor para sa children's literature dito sa UP, no, o sa Pilipinas. Kaya talagang nangangapa ako. Ang mga kwento ni Lola Basyang ay sinulat ni Severino Reyes. Yeah, I remember that. Panahon ito ng huling yugto ng panahon ng pananakop ng mga Kastila at saka unang yugto ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. 1900s. At halo-halo din yung kanyang ethnicity, no? Na si Severino Reyes kasi ay isang playwright, isa siyang mandudula. Kasi nung mga panahon na yun, moro-moro o komedya yung form ng play natin. Hindi na siya practical kasi kailangan mo ng maraming props, kailangan mo ng hindi na siya in nung mga time na yon. Para sa kanalang ng mga ating tagapanood, ano yung sorsuela, ano yung moro-moro? Forms, Siyempre, di ba, yung mga bata ngayon hindi na. sa mga piyestahan, play ito o mga dula sa stage na naglalaban ang masama at mabuti sa representasyon ng anghel at demonyo. Ako meron pa niyan, up to now. Ng Kristiyano Lalo-lalo at yung ng mga Muslim. No? Pero at the end, laging nako-convert yung Muslim na alam natin sa katotohanan o realidad ay hindi naman totoo. Pero dahil perspective ito ng Kristiyano, so ganun yung moro-moro o komedya. Yung form ng theater na moro-moro o komedya, ano siya, choreographed siya. No? Yung nag-iespadahan, parang may saya
sayaw. Pero hindi na siya practical sa panahon nila Severino Reyes kasi marami nang kailangang i-address na mga isyong panlipunan. Nung time na yon, lumalaganap din yung zarzuela sa Espanya, kung saan ito rin yung ugat ng mga telenovela natin. Drama. Drama. Na musical din, na tungkol ito sa mga domestic problems, no? Pero itong mga domestic problems sa ito ay sinasalamin din niya yung kabuuan na mga nangyayari sa lipunan na nakakaapekto sa bawat pamilya. Kaya ang ginawa ni Severino Reyes, sabi niya, patayin natin tong komedya. Palitan natin ito. Inadapt niya yung form ng zarzuela. So from zarzuela, the Spanish zarzuela, ay naging zarzuela. No? Yung mga mala soap opera na telenovela, palagi ko yung mga plot nila, yung mga narrative nila ay dito galing. At itong Severino Reyes, no, nagsulat siya yung Requiescat et Pace, Walang Sugat. Walang Sugat. Siya ba yun? Siya yun. Nag-click yun sa mga tao. Kaya siya yung tinagurian nating ama ng zarzuelang Tagalog. Naging editor din siya ng Liwayway Magazine, no, noong 1922. Kung ano-ano lang yung mga editorial at saka yung mga feature writing na ginagawa niya. Hanggang sa isang araw, natuklasan niya yung kapitbahay niya, na kaibigan nila, si Don Hervacia Guzman de Zamora. Neighbor. Oo, inimbitan sila mag-dinner. Tapos pagkatapos ng dinner nila, yung gabihan nila, napansin niya, si Lola Basyang o si Tandang Basyang, umupo sa tumba-tumba niya, tinawag yung mga apo. Ang mga apo magkukwento na ako. Naging inspirasyon ito. Doon nagsimula. Ang Lola Basyang was born. Kay Tandang Basyang talaga. So may totoong Tandang Basyang o Lola Basyang. No, 1925, sinimulan niya yung serye ng mga kwento ni Lola Basyang sa Liwayway Magazine. Umabot yon ng mga 400, 500 stories kasi lagi siyang nagsusulat. Pero hindi lahat ito pang bata. The rest, parang telenovela na yung paraan niya ng pagsulat. Drama na ulit. Bumalik siya doon. Pero ang Lola Basyang hindi lang ito nakita sa mga book. Lumabas din ito sa television eh. Diba? Naging series ito, diba? Naging series dahil kay Severino Reyes. Dahil nagsimula siya sa Liwayway Magazine. So tumatak ba ang Lola Basyang up to what year? Tumakbo ba ito sa hanggang 2000? Up to the present. Dinugtungan ko siya. Okay. So, naging serye siya sa Liwayway Magazine. Pumatok talaga siya. Kasi lahat ng tao naghihiram-hiraman ng liwayway, no? Di ba? Magkapit-bahay tayo. Ako bumili, papahiramin ko, hanggang makarating sa rentahan na 25 centavos. So, napansin ito ng Sampaguita Films. Si FPJ. Inadapt nila yun, di ba? Si Chichay, si Dolphy, sina Susan Roses. No, alam ko. I remember si Chichay ang siyang Lola Basyang. Lumabas sa Regal Film na yun. Pero nung mga time ng Sampaguita, sina Dolphy, sina Gloria Romero. No, ang Lola Basyang? Hindi, sila yung gumanap sa mga kwento. Pumatok talaga siya hanggang sa naging drama siya sa radyo. Tapos nung mga pelikula, magkatapos nung mga drama sa radyo, dumating ang Regal Films, no? Dr. Bienvenido Lombera, National Artist for Literature, at si Hilda Cordero Fernando, sila yung unang naglabas ng anthology na modern. Saka pa lang ako dumating. Dumating ako dahil nagmamasteral na ako. Si Dr. Lombera ang kritik ko, si Bienvenido Lombera, tunay na National Artist for Literature. Ang sabi niya sa akin, ituloy mo ang mga proyektong ito. Ganun talaga siya. O di ba ganun talaga yung mga national artists natin? Nagme-mentor talaga sila ng mga bagong mga manunulat. Habang ginagawa ko yung thesis ko sa mga kwento ni Lola Basyang, mahirap kasi kailangan ko mag-interview. So natagpuan ko yung apo niya, si Luis Reyes. Si Luis Reyes ay anak ni Pedrito Reyes na nagsulat ng Kulafu sa Liwayway Magazine. So si Mang Luis, sumasalangit na ang kanyang kaluluwa, siya talaga yung naging main resource person ko para sa lahat. Binigyan niya sa akin yung buong kopya ng, ito yung 400 copy, ito na, kinontak na ako ng mga publishers. Christine, gumagawa ka daw ng mga kwento ni Lola Basyang, pwede ka ba naming i-commission na magsulat ka? So, ang una kong ginawa ay yung sa Anvil Publications,
yung mga picture books pang bata. So niretail ko siya, nagbasa ako, naghanap ako ng mga pwede kong idugtong sa generation na ito para muli nilang makilala yung mga kwento ni Lola Basyang. Tapos inoffer ako ni Takanan Publication, gumawa ako ng anthology, 3 anthology. Napansin ni PETA, Philippine Educational Theater Association, pinasulat nila sa akin yung musical play. So kami ni Noel Cabangon yung nakakatuwa kasi yung mga bata, kahit hindi nila naabutan yung Sampaguita, mga drama sa radyo, pag lumabas si Lola Basyang dun sa play, palakpakan sila, Lola, Lola, Lola. So, palagay ko talaga. Naging immortal, ano? Iconic na talaga Actually, siya. sobrang iconic. Tumatak talaga ang Lola Basyang sa kabataan. Lalo yung noon. Kasi ako nga, lumaki ako. Up to now, kilala ko pa rin ang Lola Basyang. Ang gusto ko lang kasi malaman, may anak rin naman ako, may mga pamangkin ako. Pag tinanong, merong ibang nakakakilala, merong ibang hindi. So gusto ko malaman kung sa panahon ngayon, paano nila inadapt si Lola Basyang sa makabagong. Ang maganda dun sa mga kwento ni Lola Basyang, tumulay ako sa maraming medium at media. So after ko magpeta, napansin siya ni GMA7. So gumawa ako ng mga kwento ni Lola Basyang with Manilyn Reynes. Ang premise nila, hindi na lola. Si Manilyn ay single mom na nagkukwento siya. Meron siyang parang van library. Pupunta siya sa mga park. Tapos every Saturday, nagkukwento siya. Tapos doon na-unfold yung mga kwento ni Lola Basyang. So after nun, nung GMA7, napansin naman siya ni Ballet Manila. So nag-collaborate ako with Ballet Manila. Sinayaw nila sa Aliw Theater. No? Kasama ko si Lisa Makuha, nag-music si Ryan Cayabyab, si Bob Aves, si Joey Ayala. Sila yung mga naging katrabaho ko nun sa Ballet Manila. After nun, napansin naman ulit siya, binalik namin sa TV5. Wala pang pandemic, naka-online na si Lola Basyang. Si Butch Anson Roa ang gumanap at ang title nito, lolabasyang.com. Malayo na pala ang narating ni Lola Basyang. Malayo at malalim. Oo. Marami na rin akong napuntahang mga lugar international dahil sa mga kwento ni Lola Basyang. Binigyan ako nito ng napakaraming biyaya. May isa kong kaibigan, sabi niya, para kang nakatisod ng mina. Kasi nagbigay ito sa akin ng mga projects, nagbigay ito sa akin ng maraming kaalaman din sa kung paano magsulat, paano makipagtrabaho sa ibang mga tao, iba't ibang medium at media. Pero sa palagay ko, natisod ko rin yung mina ng kaban ng kwentong bayan. Yeah. Bilang manunulat ikaw at bilang mambabasa, paano matitiyak o malalaman ng tao na, kwentong bayan pala to? Malawak na talaga yung kahulugan ng kwentong bayan. Lahat yan kwento sa bayan-bayan, di ba? Yung mga pinagkukwentuhan. Pasa-pasa, salin-salin. Kasi oral lit talaga sa kwentong bayan. Ang Ibon Adarna ba, kwentong bayan? Hindi. Isa siyang ballad. Adaptation, no? Ballad siya. Spanish ballad siya. Adaptation. No? Ang Ibon Kahit Adarna. yata yung Bernardo Carpio, parang Ang Bernardo malakas at Carpio maganda. ay ang mito yan. Mythology. Oo. So, lahat ng ito ay mga traditional form ng panitikan natin. Mito, kwentong bayan, no? At isa pang form ng kwentong bayan ay Juan Tamad. Oo, yan. Yun, Tamad. Famous Famous. Si Juan Tamad, huwag mo siyang sisihin na tamad siya kasi statement talaga siya. Ang kwento ni Juan Tamad, anong panahon talaga ng pananakop ng mga Kastila, di ba lumaganap yung kwentong bayan na tungkol kay Juan Tamad na tamad siya. Nagugutom siya dahil sa sobrang katamaran niya, kailangan niyang tumingala hintayin na lang malaglag yung bayabas na hinog. Pero statement ito sa polo y servicios. Okay. O sa sapilitang pagpapatrabaho. Forced labor. Forced labor. So, nakikita natin dito yung humor ng mga Pinoy, parang ginagago, may panggagago, no? Kasi meron kang kailangang laban ng sistema, no? Sa pamamagitan ng So may katatawanan. kinalaman yun sa sinulat ni Rizal na ang katamaran ng mga Pilipino. May twist na... Si Rizal kasi ay seryoso sa tono niya. Pero ang kwentong bayan, never siyang naging seryoso sa kanyang tono, pero seryoso ang misyon ng kwento niya. Okay. Ganon. Titingnan natin ngayon yung Maritesan. Yung Marites kasi, Mare, anong chismis. Pero ang chismis ay parte ng oral tradition talaga ng mga Pilipino. Actually, yung mga tinatago nating biography ng mga bawat isa ay nasa bibig ng bawat isa.
Hindi ba? Siyempre, kailangan mo itong salain, ano ang totoo, anong hindi. Kaya rin palagay ko malaganap yung fake news sa atin kasi maganon talaga tayo eh. Ang kailangan talaga natin ay magsala ng mga katotohanan. O sarkastiko ba siya? No, parang o utang ka na naman o sana all. Yung mga sana all natin, sarcastic yun eh, sarcasm yun eh. Part talaga siya ng ating bantering, no, yung pagkukwentuhan natin, yung negosasyon natin bilang kapwa-tao, no, compress natin sa isang termino. Yung loaded yun eh. Yung marites, yung sana all, no? Hindi mo alam naiinggit ka ba, pero at the same time may motivasyon ka na gawin din yon o nag-hope ka rin na mangyari sa'yo yon ng maganda at mangyari rin sa kapwa mo ng maganda. Di ba? Nasa Baguio ka ngayon, di ba? Baguio base, tapos pabalik-balik ka sa Maynila. What is something special about Baguio since nasa Baguio tayo ngayon? College pa lang ako, pabalik-balik na ako ng Baguio. Kasi merong something sa hangin dito na nabubuksan talaga yung mga chakra ko. Isa rin siyang psychic. Talaga. Nabubuksan talaga yung imagination ko. Gusto ko yung lugar. Biruin mo, ilang taon yung lumipas. Dito ko pala matatagpuan yung mga pangasawa ko. Okay. O magkababata pa kayo sa Nabotas. Tapos dito ka nakapag-asawa. Dito ka nakapag-asawa. So, dito na ako talaga maninirahan. Parang hindi ko alam, baka guidance yun ng soul, no, na kailangan ko ito for my creative journey. Yung mga tao kasi dito, very motivating sa pagsusulat, sa sining. Tapos yung lugar, syempre malamig. Tapos romantic, no, yung mga pine trees, yung mga ganon na parang walang sino mang mga writer o artist na hindi minahal ang Baguio. Isa na ako doon. Pero may natagpuan rin pala ako ritong pag-ibig. So, ang Baguio, maganda ring topic for love. Yes. Marami tumula tungkol sa love. At nagpinta tungkol sa love. Oo. Kaya nandito isa sa mga sikat na artist din dito. National artist din. Si Benka. Benka. Dalawa sila, tsaka si Kidlat Si Kidlat Tahimik. Tahimik. Dalawa ang national artist ng Baguio. Gusto ko kung i-promote natin. Ano itong Hagibis na ginawa mo? Yung bagong gawa mo? Ang title po nito ay Hagibis, ang tandang na ayaw maging pansabong. Tungkol po siya sa isang manok, no, na galing siya sa lahi ng mga matitikas na pinansasabong. Pati yung nanay niya matikas. Kaya lang siya, ayaw niya yung path na yon at gusto niyang maging opera singer. So pag tumitilaok siya, sinusubukan niya talagang tumilaok nung nakaganon. So ginugroom siya para isabong. Tapos yung mga dumalaga, sabi, ang tikas-tikas naman ng manok na ito. Pero nagkaroon siya ng moment ng sasabungan. Ayaw niyang lumaban. Ang ginawa niya, kumanta siya ng opera, nag-aria siya. Binato siya ng mga nanonood. Kasi gusto nila magsabong, mag-away eh. Tumakas siya. Umalis siya sa pamilya niya, pumunta siya sa bukid. Nagtayo siya doon ng konserbatoryo ng musika para sa mga kabataang manok. Gusto kong sabihin na hindi lahat ay tapang, hindi lahat ay bangis, kasi may sining, may musika. Ano nag-inspire sa'yo at naisulat mo yan? Saka bakit Hagibis? Oo nga. Kasi yung Hagibis na Macho. legs, buhay na. Macho nun, di ba? Macho. So sabi ko, gusto kong magkaroon ng boses, yung mga bata, yung mga batang lalaki na gustong mag-ballet, yung mga batang babae na gustong maging engineer, architect, no? So yung paglaban sa stereotype. Sa stereotype, yun. Yung mainstream na, anak, mag-teacher ka dahil babae ka. Anak, mag-engineer ka kasi lalaki ka. Parang hindi eh. Pakinggan natin yung mga bata. May book launching ako sa 28, no? Where? Sa DFA. Mabibili nyo rin ito online sa Savage Mind. Sa Naga City kasi siya. Sa bookstore, wala pa? Sa bookstore, magdi-distribute na kami. May mga offer din para i-translate ito sa German. No, English at German. Very unique. So, ito po ay Hagibis, ang tandang na ayaw maging pansabong. Ginagawa ko rin yung project nito na musical, kasama si Emmanuel de la Rosa, isang pianist at composer.
Galing. So ito po yun. At salamat po at sana po ay sa mga sumusuporta kay Jovi at kay Albert, sana po ay suportahan nyo rin po yung mga nagsusulat para sa mga bata. Nagsusulat po ng panitikan po sa Pilipinas. Yan po. Maraming pong salamat. Ang dami naming natutunan. Sobrang dami. That's why ko nabigyan ako ng ano, di ba? Unique. A very unique story, unique context. Thank you. And I think malayo mararating niya. Ang pagsusulat ay isang responsibilidad kasi tinataglay mo yung boses ng mga hindi nagsasalita, no? Lalo na yung mga minority. So, risk din yon sa mga writers. So, binibigyang boses yung hindi makapagsalita, ayaw magsalita, takot magsalita. Takot magsalita. Tama po yan. Iba pa. Iba pa. Oo. Naku, maraming salamat. Salamat Napakaganda. po. Very articulate. Ako, very intellectual yung Very. ating episode Kasi, di ba, ngayon. gusto mo magsulat din Oo. at gumawa ng mga kwento. Oo. Kaso ang kwento ko mas tragedy, mas seryoso. Ang ganda yung kanya kasi galing sa tradisyon ng sarsuela. At maraming salamat din sa ating Thank guest, si you rin po. Professor Christine Belen Ang, isang kababayan, isang manunulat, isang guro, at isang kwentista. Kwentista. Maraming salamat hanggang sa muli. Ang Jovi Vargas Vargas TV!